Samantala, hinamon ng Malacanang si Senator Rodante Marcoleta na patunayan ang kanyang pananalig sa katarungan sa bansa. Sa gitna yan ng posibleng plunder case laban sa kanya. Tinitingnan naman ng Philippine National Police ang posibleng paglabag sa batas ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa kanilang sorpresang rally sa EDSA. Mismong si Senator Rodante Marcoleta ang umamin ng pagtanggap niya ng 75 million peso campaign funds na nagbunsod ng napipintong plunder case laban sa kanya. Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon. Binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ito ang pahayag ng mga ahensya ng gobyerno at ilang grupo sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na binabatikos ang planong paghahain ng kaso ng ombudsman laban sa senador. Sa video message, sinabi ni Marcoleta na inuusig umano siya dahil sa kanyang pagsisiwalat ng korupsyon sa flood control scandal sa pamamagitan ng 18 maleta boys. Kasama rin anya rito ang usapin ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Pero hamon ng Malacanang kay Marcoleta. Inamin po niya na tumanggap siya ng 75 million pesos habang siya ay congressman. At siya naman po, ang sabi niya ay naniniwala siya sa justice system natin. Dahil tumututol sila noon sa pag-surrender sa ating dating Pangulong Duterte sa ICC. Giit naman ng Akbayan Party List nang galing mismo kay Marcoleta ang pagtanggap ng pera na hindi idineklara sa kanyang campaign contributions. Para naman sa grupong Sanlakas, bagamat kaisa sila sa panawagang panagutin ang mga kurakot, nananawagan sila sa INC members na gumising na. Lalo't ang kanilang grupo rin ang nag-endorso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isinasangkot sa flood control scandal at kay Vice President Sara Duterte na inaakusahan ng pagwaldas sa confidential funds. Samantala, sinisilip na ng PNP ang posibleng paglabag sa Public Assembly Act, bunsod ng surprise rally na nagparadisa sa EDSA ngayong araw. We will be conducting, sir, an assessment of our, at hindi pa po tayo privy as to what really transpired po sa kaninang natin. It's still being assessed po. We have identified that majority of the participants are from the INC. And yun nga po, to be included in the assessment and the investigation, so to speak, after the event, kung sino po ang pwedeng managot kung meron ba pong liable. 3 rallyista ang naaresto at 3 pulis ang nasugatan sa naturang pagkilos.